Sa isang malawak na asyenda sa probinsya ng Batangas, nakatayo ang isang mansyong bato na parang hindi tinatablan ng panahon. Sa labas, tanaw ang malalawak na taniman ng ubas, mangga at kape. Ang mga trabahador ay abala sa kani-kanilang gawain. May nagdidilig, may nag-aani, at may nag-aalaga ng mga hayop. Sa loob naman ng mansyon, isang matandang babae ang nakaupo sa beranda. Tangan-tangan ng isang makapal na libro, ngunit hindi naman binabasa. Siya ay walang iba kundi si Doña Esperanza Villarreal, 78 taong gulang. Kilalang bilyonarya hindi lamang sa kanilang probinsya, kundi maging sa buong bansa. Sa tuwing binabanggit ng kanyang pangalan, agad na pumapasok sa isip ng mga tao ang yaman, lupa, negosyo at kapangyarihan. Bata pa lamang siya'y namulat na siya sa marangyang pamumuhay. Ngunit dahil sa kanyang disiplina at talino, hindi lamang niya napangalagaan ang kayamanang minana, kundi napaunlad pa ito ng higit sa inaasahan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, kasikatan at respeto na kanyang tinatamasa, hindi maikakaila ang lungkot na nakaguhit sa kanyang mga mata. Sa tuwing lulubog ang araw at magsisimula ng dumilim, tila may kirot na bumabalot sa kanyang puso, sapagkat sa likod ng lahat ng kanyang nakamit, may isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kailanman natagpuan. Donya, nandito na po ang kape ninyo. Wika ng isa niyang matagal ng kasambahay, si Aling Rosing, habang inilalapag ang tray ng kape at pandesal sa mesa. Ngumiti lamang si Esperanza, pilit ngunit magalang. Salamat, Rosing. Ikaw na muna ang bahala rito. Gusto ko mapag-isa. Sanay na si Aling Rosing sa ganitong sagot ng kanyang amo. Sa kabila ng kayamanang taglay ni Doña Esperanza, likas pa rin ang pagiging tahimik at malalim ang iniisip. Ilang sandali lang, lumisan ang kasambahay at iniwan siya sa berenda, habang nakatanaw sa malawak na taniman. Habang umuusok ang kape sa kanyang tasa, tinanaw niya ang malayong bahagi ng lupain. Sa may gilid ng kagubatan, noon pa man, may kakaibang hatak na ang bahaging iyon sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang naiisip ang parehong tanong. Bakit ba parang may kulang? Ano bang nawawala? Palagi niyang tanong sa kanyang sarili. Ang kanyang mga anak na sina Roberto, Cecilia at Antonio ay madalas lang magtalo tungkol sa negosyo. Hindi sila nagkakaintindihan kundi lamang pag-usapan ng mga papeles, kita at kitaing muling ilalagak. Kung minsan, naririnig niya silang nagtutulakan kung sino ang dapat mamahala sa kanilang kumpanya kapag siya'y lumisan. Ma, kailangan na nating palawakin ng resort sa Palawan. Wika ni Roberto isang gabi habang sila'y naghahapunan. Ay nako, wag mong hintayin pa. Ma, ibenta na natin ang ilan sa mga lupain dito. Sayang ang kita. Sabat naman ni Cecilia. Kung ako ang tatanungin, dapat sa akin mapuntang kontrol ng mga asyenda. Ako ang panganay. Singit ni Antonio na tila walang pakialam sa ina, kundi sa sarili lamang. Tahimik lamang si Esperanza. Sa tuwing maririnig niya ang kanilang pagtatalo, lalo siyang nalulungkot. Para bang sa lahat ng kanyang nakamit, wala man lang tunay na pagmamahal mula sa sariling mga anak. Puro pera, puro kapangyarihan, at wala ni isa sa kanila ang nagtatanong kung masaya ba siya. Kinagabihan, matapos ang kanilang hapunan, dumiretso siya sa kanyang silid. Doon, hinubad niya ang magagarang alahas at tinanggal ang kanyang mamahaling damit, kapalit ng simpleng duster na malambot sa balat. Umupo siya sa gilid ng kama at napatingin sa isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang aparador. Maingat niyang inilabas ang kahon. Lumang-luma na ito. Yari sa kahoy at may bakas na ng panahon. Binuksan niya yun at sa loob ay naroon ang mga lumang sulat, ilang larawan
at isang pirasong pulang tali. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tali na iyon. Tila ba ito'y may special na kahulugan sa kanya. Pumikit siya at agad bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang unang pag-ibig na hindi niya kailanman nakalimutan at ang pangakong binitawan bago sila nagkahiwalay. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ang lahat ng ito sa kanyang mga anak. Alam niyang hindi nila mauunawaan. Para sa kanila, ang mahalaga lang ay ang negosyo, yaman at kapangyarihan. Habang hawak ang tali, muling dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang nararamdaman ang panaginip na ilang linggo nang bumabalik. Siya raw ay nasa gitna ng gubat. May nakalatag na mahabang tali at tila may umihila sa kanya papunta sa isang bagay na matagal nang nawawala. At sa gabing iyon, bumulong siya sa sarili. Kung saan man ako dadalhin ang tali na ito, doon ko marahil matatagpuan ang matagal ko nang hinahanap. Aniya. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Doña Esperanza Villarreal. Sa kanyang edad, bihira na siyang makatulog ng mahaba. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nagising dahil lang sa karaniwang hirap ng pagtulog. May dahilan. Isang panaginip na tila masyadong totoo para baliwalain. Sa panaginip na iyon, nakita niyang muli ang pulang tali na hawak niya kagabi. Ngunit hindi na ito isang piraso lamang. Habang nakahiga siya sa gitna ng isang masukal na gubat, nakita niyang nakalatag ang isang mahabang tali. Diretso, mahaba at kumikinang na parang may sariling liwanag. Nang subukan niyang sundan ito, narinig niyang malambing na tinig ng isang lalaki. Hindi niya maaninag, ngunit pamilyar ang tinig na iyon. Isang boses na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Sundan mo, Esperanza. Sa dulo, nandoon na matagal mo nang hinahanap. Nagising siya na may malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit ramdam niya na hindi iyon isang karaniwang panaginip lamang. Para bang may mensahe, may gabay, may direksyong tinuturo. Donya, maaga pa po. Gusto niyo po ba ng gatas? Tanong ni Aling Rosing nang makitang gising na ang matanda. Umiling lamang siya at ngumiti. Hindi na, Rosing. May iisipin lang ako. Umupo siya sa kanyang lumang silyang yari sa Nara. Nakatanaw muli sa malayong kagubatan. Ang hangin mula roon ay tila may daladalang bulong. Mga bulong na nag-uudyok sa kanyang kumilos. Habang sumisikat ang araw, naalala niya ang kanyang kabataan. 21 taong gulang siya noon. Masigla, puno ng pangarap, at higit sa lahat, umiibig. Ang pangalan ng lalaking iyon ay si Federico Santos, isang simpleng anak ng magsasaka na nakatira sa gilid ng kagubatan. Si Federico ang nagturo sa kanyang mangarap ng higit pa sa material na bagay. Sa kabila ng kanilang magkaibang antas sa buhay, minahal siya nito ng buong puso. At doon, sa gilid ng kagubatan, sila unang nangarap ng isang simpleng buhay. Malayo sa ingay at sakim na mundo ng negosyo at politika. Ngunit hindi iyon nagtagal dahil sa pagtutol ng kanyang pamilya. Napilitan siyang iwan si Federico at lumuwas sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang tagapagmana. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Federico ang isang pulang tali at bumulong. Kung sakaling magkalayo tayo, sundan mo lang ang tali na ito. Huwag kang bibitaw dahil sa dulo niyan, nandoon ako, sabi ni Federico. Donya, napapayak na naman po kayo. Putol ni Aling Rosing sa kanyang malalim na pag-iisip. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha at ngumiti ng pilit. Wala ito, Rosing. Mga alaala lang ng kabataan. Aniya. Ngunit sa loob-loob niya, hindi na niya matatakasan ng panaginip. Paulit-ulit itong bumabalik gabi-gabi. At mas lalo itong lumilinaw sa bawat paglipas ng araw. Parang tinatawag siya ng gubat. Parang may nakatagong lihim
na hinihintay siyang tuklasin. Kinagabihan, muling dumating ang panaginip. Nandoon muli ang mahabang tali, nakalatag sa lupa. Ngunit ngayon, hindi lamang boses ang naririnig niya. Nakita niyang kumikislap ang dulo nito. Tila may ilaw na nag-aanyaya. Humakbang siya dahan-dahan, sinusundan ng tali. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tibok ng kanyang puso na bumibilis. At bago siya tuluyang magising, muling narinig ang pamilyar na tinig. "Malapit ka na, Esperanza. Huwag kang matakot." Bulong ng isang tinig. Pagmulat ng kanyang mga mata, hindi na siya nag-atubili. Tinawag niya ang kanyang katiwala at iniutos. "Juancho, ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa kagubatan bukas ng umaga." Nagtaka itong si Juancho. "Donya, bakit po bigla? Delikado po roon. Matagal nang walang naglalakbay sa bahaging iyon." Ngunit ngumiti lamang ang Donya. "Matagal ko nang pinaplano ito. At ngayon, panahon na para hanapin ang matagal nang nawala." At sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na magbabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa buong kasaysayan ng kanyang pamilya. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Parang ang buong paligid ay nakikisama sa kakaibang damdamin na bumabalot kay Doña Esperanza. Suot niya ang isang simpleng puting bestida at sombrerong pamproteksyon laban sa araw. Malayo sa karaniwang mamahaling kasuotan na nakikita ng lahat. "Juancho, handa na ba ang lahat?" Tanong niya habang inaayos ang kanyang baston na ginamit lamang niya sa malalayong lakaran. "Opo, Donya," sagot ng katiwala. "May dala po kaming tubig, pagkain at flashlight. May ilang tauhan din pong sasama para siguraduhin ang inyong kaligtasan." Ngunit matatag ang boses ni Esperanza. "Hindi ko kailangan ng marami. 2 o 3 kasama lang. Ang paglalakbay na ito ay personal. Ayokong maging parang prosesyon ng pagpasok ko sa gubat." Nagkatinginan ng mga tauhan, ngunit walang kumontra. Kilala nila ang Donya. Kapag may sinabi, walang makakapigil. Bago sila tumulak, muli niyang kinuha mula sa lumang kahon ng pirasong pulang tali. Hinawakan niya ito na maigpit at ibinulsa. Habang maanda ng sasakyan patungo sa dulo ng asyenda kung saan naroon ang kagubatan, ramdam niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi ito dala ng takot, kundi ng pananabik. Pagdating nila sa paanan ng gubat, huminto ang sasakyan. Malamig ang simoy ng hangin at tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga ibon ay kumakanta, ngunit may halong hiwaga ang kanilang himig. "Donya, hanggang dito na lang po ang sasakyan. Hindi na po kakayanin sa loob." Uwi ka ni Juancho. Tumango lamang siya. "Mabuti, dito magsisimula ang ating lakad." At sa unang hakbang niya sa makapal na damuhan, parang naramdaman niya ang matagal na niyang hinahanap, ang ugnayan sa nakaraan. Habang naglalakad sila sa makipot na daan, biglang napahinto si Doña Esperanza. Nakatitig siya sa lupa at nanlaki ang kanyang mga mata. "Donya, ano pong nakita ninyo?" tanong ni Juancho. Dahan-dahan siyang yumuko at itinuro ang nakalatag na bagay sa lupa. Isang tali, makapal, mahaba at tila bago pa lamang inilatag. "Diyos ko!" bulong niya. Ito na nga iyon." Kinuha niya mula sa bulsa ang pirasong pulang tali. Inihambing niya ito sa nakalatag sa lupa. Magkasing kulay, magkapareho ng hibla, para bang magkadugtong sila. "Donya, baka may nag-iwan lang yan," sabi ng isa sa mga tauhan. Umiling lamang ang Donya. Hindi ito basta iniwan lang. Ito ang nakikita ko sa panaginip. Simula na ito na matagal kong hinahanap," aniya. At nagsimula siyang sumunod sa direksyon ng tali.
Habang sinusundan nila ito, napansin nila ang kakaibang ayos ng pagkakalatag. Hindi ito basta nakalatag lamang. Nakaunat ito ng diretsyo, walang kibo at tila alam na alam ang patutunguhan. "Juancho, napapansin mo ba? Para itong gabay." Uwi ka ng Donya. "O nga po, Donya, pero nakakapagtaka. Sino kaya ang naglatag nito?" tanong ni Juancho. Hindi na siya sumagot. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito isang aksidente. Lumalim pa ang kanilang paglalakbay. Ang damoy mas kumakapal. Ang mga puno'y mas nagiging malalaki. At ang mga tunog ng kalikasan ay tila humuhuni ng kakaibang awit. Habang palalim ng palalim ang kanilang hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa mga alaalang bumabalik. "Federico," bulong niya sa sarili. "Ikaw ba ang nag-iiwan ng mga palatandaan?" aniya. Biglang uminto ang tali sa paanan ng isang malaking punong balete. Ang puno'y matanda na, puno ng mga ugat na nakalawit pababa, at tila babantay sa lugar na iyon. Dito nagwakas ang unang bahagi ng tali. Ngunit napansin niya, may isa pang piraso ng tali na nakatali sa isa sa mga ugat ng balete, patungo sa mas malalim na bahagi ng gubat. "Donya, hanggang dito na lang po siguro tayo," sabi ng tauhan na halatang kinakabahan. "Delikado ng lugar na iyan." Dugtong pa nito. Ngunit tumingin si Esperanza ng diretso sa kanila. Mahigpit ang tinig. "Kung hindi niyo ako sasamahan, ako na lang. Ngunit hindi ako titigil dito. Sa dulo ng tali, nandoon ang hinahanap ko." At sa unang hakbang niya papunta sa mas masukal na bahagi, ramdam niya na nagsisimula pa lamang ang lahat. Habang papalalim sila sa gubat, mas nararamdaman ni Doña Esperanza ang bigat ng katahimikan. Hindi na ito simpleng katahimikan na dulot ng kalikasan. Parang may nagmamasid, may nagbabantay, at may nag-aantay. Ang tali ay patuloy na nakalatag, tuwid at malinaw na gabay. Ngunit sa bawat takbang ay may kasabay na pagsubok. Unang balakid, ang makapal na tinik. Habang sinusundan nila ang tali, biglang naging masukal ang daan. Tumubo ang mga halamang matutulis ang dulo, at halos mahirapang makadaan ng mga kasama niya. "Donya, hindi na po ligtas," sabi ni Juancho habang tinatabig ang mga tinik gamit ang itak. "Baka masugatan kayo." Ngunit tumigil si Esperanza. Kinuha ang sariling baston at siya mismo ang nagtulak ng mga sanga. "Hindi ako uurong dahil lang sa ilang tinik. Mas masakit ang mga sugat ng nakaraan kaysa rito." Napatigil ang kanyang mga tauhan. Hindi na sila nakapagsalita pa. Nakita nila sa kanyang mga mata ang apoy ng determinasyon. Isang apoy na bihira nilang makita mula sa isang matandang tulad niya. Ikalawang balakid, ang biglaang ulan. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang lupa'y naging putikan at halos madula sila sa bawat takbang. Ngunit kahit na ang ulan ay tila hadlang, may kakaibang ganda itong dala. Nang tumingala si Esperanza, naalala niya ang isang tagpo sa kanyang kabataan. "Esperanza, hindi mo kailangan matakot sa ulan," sabi ni Federico nung habang sila'y magkasamang tumatakbo sa gitna ng bukirin. "Ang ulan ay hindi hadlang, kundi biyaya. Sa bawat patak, ito'y may buhay," sabi ni Federico noon. Napangiti siya sa kabila ng lamig. Para bang ramdam niya ang presensya ni Federico sa bawat patak ng ulan. Ikatlong balakid, ang mga alon ng alaala. Habang naglalakad ay napansin niyang mas malinaw ang kanyang mga naaalala. Hindi lamang simpleng alaala, kundi para bang bumabalik siya sa mismong sandali ng nakaraan. Naalala niya ang unang beses na hawakan ni Federico ang kanyang kamay. Ang init nito, ang tibok ng puso niya, at ang pangakong hindi magwawakas kahit na magkalayo sila.
Ngunit kasabay nito, bumalik din ang sakit. Ang araw na ipinatawag siya ng kanyang ama at mariing ipinagbawal ang kanilang relasyon. Hindi ka pwedeng magpakasal sa isang magsasaka. Ikaw ay bilyaryan. Isa kang tagapagmana. Sigaw ng kanyang ama noon. At tulad ng isang sunod sa utos na anak, iniwan niya si Federico. Kahit na ang puso niya ay halos mabiyak. Donya, ligtas pa po ba kayo? Tanong ni Juancho nang mapansin ang pananahimik niya. Ngumiti siya ng bagya. Ligtas, ngunit mas lalo kong nararamdaman na malapit na ako. Sa kanilang paglalakad, biglang tumigil ang ulan. Bumukas ang ulap at tumagos ang sinag ng araw sa makapal na dahon ng gubat. Doon niya nakita ang isang tagpo na nagpahinto sa kanyang paghinga. Sa harapan nila, nakita nila ang isang malaking puno ng balete. At sa paligid nito, ang tali ay paikot na nakalinya. Parang isang malaking bilog. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Federico! Bulong ng Donya. Donya? Tanong ni Juancho. Umiling lamang siya. Wala. Pero dito nagsisimula ang mas malalim na bahagi ng ating paghahanap. At sa bawat tibla ng tali na sinusundan niya, alam niyang hindi na lang ito simpleng panaginip. Ito ay gabay. Gabay patungo sa lihim na matagal nang nakabaon sa gubat at sa kanyang puso. Huminto sina Doña Esperanza sa harap ng dambuhalang punong balete na tila bantay ng gubat. Ang katawan nito ay kasing laki ng isang maliit na bahay. At ang mga ugat nitong nakaluwit pababa ay para bang mga kamay na handang sumakmal. Sa paanan nito, malinaw na nakalatag ang tali. Hindi na ito basta nakaandusay sa lupa. Nakapulupot ito sa paligid ng punong balete, paikot ng paikot, na para bang sadyang ginawang pader o bakod ng isang lihim. Donya, baka hanggang dito na lang talaga ito. Maingat na wika ni Juancho habang lumilingon-lingon sa paligid. Hindi na po ligtas pumasok pa roon. May mga kwento, mga anino o mga engkanto. Ngunit hindi siya nakinig. Lumapit siya sa punong balete at tinaplos ang isa sa mga ugat. Malamig ito at sa kanyang palad parang may dumaloy na kakaibang enerhiya. Sundan mo lang, Esperanza. Bumalik sa kanyang isipan ang boses mula sa panaginip. Hindi ko titigilan ito. Matatag niyang sabi. Kung may nakatago sa likod ng punong ito, iyon ang sagot na matagal ko nang hinahanap. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, hinawi nila mga ugat ng balete. Doon nila nakita ang isang bagong direksyon na tali. Hindi na ito nakapaikot lamang, kundi nakatali sa isang ugat at papasok pa sa mas madilim at masukal na bahagi ng gubat. Parang humihigop ng lakas ang paligid. Ang mga ibon ay tumahimik. Ang hangin ay bumigat. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang tumibay ang loob ni Doña Esperanza. Kung saan nagtatapos ang tali, doon ko makikita ang katotohanan. Wika sa sarili ni Doña Esperanza. Ilang oras silang naglakad. Maputik ang daan, madilim ang paligid, at tila walang ibang gumagalaw kundi sila lamang. Ngunit ang tali, hindi sila pinabayaan. Dire-diretso ito, walang putol, walang liko, parang alam na alam ang destinasyon. Hanggang sa biglang nabukas ang isang maliit na liwanag mula sa malayo. Nasilayan nila ang isang lugar na parang hiwa ng langit sa gitna ng gubat. At doon, nakita nila ang isang lumang bahay kubo. Donya! Halos pabulong na wika ni Juancho. Bakit may bahay dito? At bakit parang iniwan na ng matagal? Tahimik itong si Esperanza. Hindi siya makagalaw. Ang kubo ay simple. Yari sa kahoy na matagal nang kinain ng panahon. Ngunit nakatayo pa rin. Ang bubong ay may butas. Ang dingding ay puno ng lumot. Ngunit sa kabila nito ay may kakaibang pamilyaridad siyang nararamdaman. Lumapit siya. At sa bawat takbang ay parang bumabalik ang kanyang kabataan.
Sa loob ng bahay, natagpuan nila ang ilang bagay na iniwan. Isang lumang upuan na yari sa kawayan. Isang lamparang bigas na may kalawang na. At sa ibabaw ng mesa, isang kahon na puno ng mga gamit. Mga lumang laruan. Larawang sipya at isang maliit na notebook. Dahan-dahang kinuha ni Esperanza ang notebook. Nang buksan niya ito, halos bumuo ang kanyang luha. Sa unang pahina ay may nakasulat. Para kay Esperanza, kung sakali mong bumalik ka, dito mo matatagpuan ang mga alaala natin. Nanlambot siya at napaupo. Federico! Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang mga larawan sa loob ay sila noong kabataan. Nakangiti, magkahawak kamay, puno ng pag-asa, at doon niya napatunayan. Hindi siya pinabayaan ni Federico. Bago ito nawala sa kanyang buhay, iniwan ito ang mga bakas na magbabalik sa kanya kahit gaano pa katagal. Ngunit hindi pa natapos ang lahat. Sa gilid ng silid, napansin ni Juancho na ang tali ay hindi pa rin nagtatapos. Sa halip, ito'y lumulusot sa ilalim ng sahig ng kubo at nakaturo sa mas malalim na sikreto. Donya, wika niya. Tila may mas mahalagang bagay pang nakatago rito. Tumayo si Esperanza, pinunasan ng luha at tumitig sa kanila. Kung ano man ang nasa dulo ng tali, iyon ang matagal ko nang hinahanap. Tahimik ang paligid ng kubo. Tila pati ang hangin ay naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Nakaluhod si Juancho sa sahig. Sinusundan ng tingin ang direksyon ng tali na dumadaan sa pagitan ng mga biyak na kahoy. Donya, siguradong may nakatago rito. Aniya habang marahang tinatapik ang sahig. Pakiramdam ko, may butas o silong sa ilalim. Kumuha sila ng itak at sinimulang tanggalin ang mga lumang tabla. Bawat pagtama ng bakal ay may kasamang alikabok at tunog ng kahoy na halos bumigay na sa katagalan. Maya-maya'y bumukas ang isang espasyo, isang sahig na may patagong pinto. Parang lihim na lagusan, bulong ni Esperanza, na para bang naninikip ang dibdib sa labis-labis na kaba. Binuksan nila ito. Bumungad ang amoy ng lumang lupa at halimuyak ng kahoy na matagal nang nakabaon. Pagbaba nila ay gumamit sila ng lampara. Sa ilalim may isang maliit na silid lupa, parang bodega. At doon nila nakita ang isang lumang baol, yari sa kahoy at bakal. Nakapaliwot pa rin ang tali. Maigpit na nakapulupot dito. Parang bantay na ayaw pa ring bitawan ang sikreto. Dahan-dahan itong binuksan ni Doña Esperanza. Umalingaw-ngaw ang kaluskos ng kalawangin nitong bisagra. At sa loob, mga ginto, alahas at makukulay na bato na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ngunit higit pa sa yaman, ang talagang nakapagpatigil kay Esperanza ay ang isang makapal na sobre na nakapatong sa ibabaw ng lahat. Kinuha niya ito at binasa ang nakasulat. Kung sino man na makakakita nito, lalo na ikaw, Esperanza, alalahanin mong ang totoong kayamanan ay hindi ito. Ang totoong kayamanan ay nasa alaala at pagmamahal na iniwan ko sa iyo. Pumiglas ang luha niya. Hawak niya ang sobre na nilagdaan pa ni Federico. Nagpasya silang ilabas ang baol mula sa silong. Ngunit bago pa man sila makalabas ng kubo, nakarinig sila ng kaluskos mula sa labas. Mabibigat na yabag, kasabay ng mga bulungan. Donya, pabulong na sabi ni Juancho, habang hawak ang itak. May ibang tao rito. Anya pa. Dumungaw sila sa maliit na bintana at hindi sila nagkamali. May 3 lalaking armado ng baril at sibat. Mga mukhang sanay sa gubat, marurungis at tila matagal nang nagmamanman. Isa sa kanila ang nagsalita. Sinasabi ko na sa inyo, may darating para kunin ang kayamanan ni Don Federico. Ngayon, atin na ito. Dahil doon ay nanlamig si Esperanza,
Hindi niya alam kung paano nalaman ng mga estrangherong ito ang tungkol sa nakatagong baul. Ngunit malinaw ang isang bagay. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang laman nito. Kumapit siya sa sobre at sa kwintas na bigay noon ni Federico. Tsaka tumitig kay Juancho. Hindi ko hahayaang maagaw nila ito. Hindi ko hahayaang masayang ang iniwan niya para sa akin, sabi ng Donya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Juancho ang isang Donya Esperanza na hindi lang isang mayamang babae, kundi isang matapang na pusong handang lumaban. Humigpit ang hawak ni Donya Esperanza sa sobre at sa kwintas na iniwan ni Federico. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paninindigan na huwag gayaang masayang ang lahat ng pinagdaanan nila. Sa labas ng kubo, naririnig nila ang mga yabag ng 3 lalaking armado. May kumatok, mariin, parang banta. Alam naming nandyan kayo. Ibigay niyo ang baul at walang masasaktan, sigaw ng isa. Tumingin si Juancho sa Donya. Anong gagawin natin, Donya? Hindi tayo kasing armado nila. Tumindig si Esperanza. Sa kabila ng kanyang edad, matatag ang tindig. Parang isang haligi ng bahay na di matitinag ng bagyo. Juancho, hindi lahat ng laban ay nadadaan sa lakas ng braso. Minsan, puso ang kailangan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga lalaki. Agad siyang sinalubong ni Juancho gamit ang itak. Nagtagisan sila ng lakas. Tunog ng bakal laban sa bakal. Habang ang 2 pang lalaki pumasok mula sa bintana. Juancho! Sigaw na Esperanza. Itabi ang baul! Ngunit sa halip na lumapit sa baul, agad niyang kinuha ang sobre. Tinaas ito at nagsalita ng napakalakas. Kung ito ang hinahanap ninyo, mali kayo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago rito, kundi sa katotohanan na iniwan ng taong nagmahal at nagsakripisyo. Natigilan ng mga lalaki. Hindi nila inaasahang may lakas ng loob ang isang matandang babae, ngunit hindi sila umatras. Drama lang yan, Donya. Ang ginto ang mahalaga, sigaw ng isa. Bago pa makalapit ang mga lalaki, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Kumalaskos ang mga dahon at tila may mga aninong dumaan sa bintana. Parang may presensya na nakabantay. Nanlaki ang mata ni Esperanza. Federico! Bulong niya. Naramdaman niyang parang may gabay na hindi nakikita. Biglang nagdilim ang lampara. At sa sandaling iyon, natumbang isa sa mga lalaki na parang may tumulak sa kanya. Ang 2 napaatras, nagulat at halos matakot. Wala akong pakialam kung multo o anino yan, sigaw ng isa. Ngunit nanginginig na ang boses. Hindi tayo makikinabang dito kung patay tayo. Sa bandang huli, umatras sila. Umalis na parang mga duwag na pinagtaksila ng sarili nilang takot. Naiwan silang 2 ni Juancho sa loob ng kubo, kasama ang baul. Dahan-dahang lumapit sa Esperanza at binuksan muli ito. Pinagmasdan ng mga alas at ginto. Ngunit sa halip na saya, bigat ang kanyang naramdaman. Kung totoong kayamanan ang dala nito, bakit pakiramdam ko'y wala itong halaga? Bulong niya sa sarili. Hinaplos niya ang sobre at ang kwintas. At doon niya naramdaman ang katahimikan. Ang payapang init na parang yakap ni Federico mula sa kabilang buhay. Federico, salamat! Umiiyak niyang wika. Ngayon ko lang naintindihan. Ikaw pala ang kayamanang matagal ko nang hinahanap. Wika niya. Dinala niya ang baul palabas ng gubat. Ngunit hindi para sarilinin. Ipinaabot niya ito sa mga komunidad na nangangailangan. Mga mahihirap na pamilya, mga batang walang paaralan, at mga matatandang pinabayaan ng lipunan. Naging alamat ng kanyang pangalan,
Hindi bilang isang bilyonaryang nagpayaman ng sarili, kundi bilang Andonia na nagbalik ng yaman sa bayan. At sa huling gabi bago siya pumikit sa mundo, nakaupo siya sa kanyang lumang upuan. Hawak ang kwintas at sobre. Isang banayad na hangin ang dumampi sa kanyang pisngi. At sa paningin niya'y nakita niyang muli si Federico. Nakangiti, nakabukas ang mga braso. "Malapit na tayong magkita," bulong niya, bago siya tuluyang napapikit. At doon nagtapos ang kanyang kwento. Hindi sa kayamanang material, kundi sa kayamanang walang hanggan na pag-ibig. Kayo, ano pong masasabi nyo sa ating kwento ngayon? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.